Tulong ako. Ilang demanda na sinasabi sa akin, wala naman totoo. Kinasuhan ako ng, ano yung, planter, wala naman. Para lang ilagay yung planter. Pagkita lang nila, walang naman. So, kung sino ba ang nagpupula sa kanila sa pagnanakaw ng kaban ng bayan, kinakasuhan. Ngayon, kakasuhan si Senator Marcoleta. Walang kasalanan po. Nagsasabi lang totoo, ikukulong na. So, walang hustisya dito sa Pilipinas. Kung pwede, wag na natin paabutin pa ng 28. Sobra-sobra na ang nawala sa ating kaban ng bayan. Patuloy pa rin ng pagnanakaw. Dapat pahintoy na natin, hindi na natin antayin ang 2028 election. Lulukoy lang tayo. So mga kaibigan, sama-sama tayo lahat. Ipagdasal din natin ang mga magnanakaw para sa magnanakaw. Maraming salamat po. Ayun, mga kapatid, makakapalakpak ba kayo kahit hawak mo tayo? Limang palakpak para kay Governor David Busa! Palakpak pa ulit! Ang mga narinig natin ay makatulong nawa para mamulat ang ating mga pag-iipan sa mga nangyayari sa ating pong kapaligiran, lalo dito sa ating bansa. Huwag niyong kalilimutan, sa dahilan kaya tayo narito ay para suportahan yung pong dapat sana na pinatutupad ng mga nasa kapangyarihan. Yung nagsusulong ng katotohanan, yun ang dapat na pinupuri at pinusuportahan. Hindi yung binabaliktad. Tama po ba? Kaya narito po muli ang video ng kapatid na Angel Zavala para maintindihan natin ang ating pong ginagawang pagtiro. Mga kababayan, hindi tutol ang Iglesia ni Cristo sa pagpapatupad ng batas. Pero tutol kami sa pagbalustot sa batas. Lalo na kung ang layunin ay para pagtakpan ang katiwalian. Gaya ng alam ng marami, si Senator Dante Marcoleta ay nanguna sa pag-iimbestiga sa isa sa pinakamalaking pandarambong na naganap sa ating kasaysayan. Sinimulan niya ito nang siya pa ang chairman ng Blue Ribbon Committee ng Senado. Subalit, pinalitan ng liderato ng komiting ito. Gayunpaman, itinuloy niya ang paghahanap ng hustisya para sa atin ng mga mamamayan. Ang ipinagtataka namin ay kung bakit siya na nasusulong sa pag-expose ng mga sangkot sa napakalaking pagnanakaw sa Pilipinas ang kakasuhan at ipakukulong sa halip na ang mga na-expose. Ang ikinakaso kay Senator Marcoleta ay plunder na isang non-bailable crime. Sa makatuwid, ipakukulong siya at hindi pwedeng magpiyansa hanggang hindi natatapos ang paglilitis sa kanya. Sa madaling salita ay hindi na niya maitutuloy ang paglalantad o pag-expose sa mga sangkot sa pandarambong na naganap. Pero paano naging plunder ang pagtanggap ng campaign donation? Hindi naman galing sa kabangyaman ng Pilipinas ang tinanggap niyang donation mula sa mga sumuporta sa kanyang pagkandidato bilang senador, at mismo ang COMELEC ay naglabas na ng desisyon na walang krimen na naganap sa pagtanggap niya ng campaign donation. Sinusuportahan ng Iglesia ni Cristo ang itinataguyod ni Senator Marcoleta dahil ito rin ang posisyon namin. Nananawagan kami para sa transparency, accountability, justice, and peace. Kaya, nais namin iparinig sa mga kinauukulan na kahit ipakulong nila si Senator Marcoleta, ay hindi kami titigil sa paghingi ng katarungan para sa mga kababayan natin na ninakawan.
gusto namin ipaalam sa kanila na isang injustice ang selective justice. At hindi kami mananahimik sa harap nitong napakalaking pagyurak sa katarungan na hinihingi ng ating mga kababayan. Yan po ang statement ng Iglesia ni Cristo. Mga kababayan, mananahimik ba tayo? Itutulong natin ang katarungan o hindi? Para lalo nating maintindihan. Tukayo ko po ang kapatid na Arnel Tuanan. Mga kababayan, mga kapwa Pilipinong nagmamahal sa ating bayan at sa katotohanan. Ngayon po ay narito tayong muli, hindi dahil sa anupaman, kundi dahil sa ating pong paninindigan. Narito tayo upang ipanawagan ang katotohanan, ang katarungan at ang pananagutan. Hindi lamang para sa ating sarili, kundi para sa ating mahal na bayan. Mga kababayan, kakasuhan na raw po ng Ombudsman Remulla si Senador Rodante Marcoleta. Ikakaso daw po ay indirect bribery, plunder, mga kasong mabibigat, mga kasong magkukulong sa isang inosenteng tao. Payag ba tayo doon, mga kababayan? Hindi! 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 Meron pong napakalaking tanong. Bakit po si Marcoleta? Bakit ang nag-iimbestiga ang siyang kinakasuhan? Bakit ang naglalantad ng katotohanan ang siya nilang pinag-iinitan? Hindi po ba ang COMELEC mismo ang nag-absuelto kay Marcoleta sa isyung ito? Hindi po ba pinatunayan na ng COMELEC na walang nilabag na batas si Marcoleta at sa natanggap niyang pinansyal na tulong mula sa mga pribadong individual? Ang pagtanggap ng campaign fund ay pasihan ng plunder. May nagbibigay tayo.
Yun, no?